Kahit na itong si Juan Manuel Dinamita Marquez ay sinabi na niya noon na handa siyang muling magbalik sa ibabaw ng lona para sa bakbakang katuwaan lang ang pagkakaroon ng exhibition fight mula sa kanyang pagretiro. Kaya naman, sa payag ni Marquez, hindi nagtaiwas si Marquez na tinanong siya kung kakasaba siya para sa isang exhibition match kontra sa sikat, bigatin at matagalan niyang karibal sa larangan ng boxing, at yan ay walang iba kundi si Manny Pacman Pacquiao. Sa Mexico, si Marquez ay isa na siyang ganap na promoter ngayon at kamakailan lang ay may laban siya mismo ang nag-promote. Ngunit pagkatapos ng laban ay may binunyag siya patungkol sa mga katanungan sa mga boxing fans sa buong mundo na gustong may kasa ang rematch nila ni Manny Pacquiao at sa exhibition fight man lang. Kaya naman ay ating alamin kung ano nga ba ang kasagutan ni Marquez at kung ano rin ang kanyang mga dahilan. Ayon kay Marquez, no way talaga nakakasan pa niya itong si Pacquiao kahit sa isang exhibition fight man lang para lang sa ikakatuwa ng lahat ng boxing fans na nag-aasam nito. Ayon kay Marquez, sa kanyang puso ay nag-aalab pa rin ang kagustuhang muling lumaban. Kaya lang, kung sakaling ang kanyang makakarap pa itong si Pacman, nakakasiguro si Marquez na kahit exhibition fight lang ang gagawin nila, ay maulit pa rin ang pagkakataon na magpapatayan silang dalawa. At alam naman natin mga kwento na pinatulog ni Marquez itong si Pacquiao at ibinunyag ni Marquez na sa panahon yun, siya ay nakaranas ng labis-labis na takot. Nang nangyari ito, baka napatay niya si Pacman at hindi na ito gumagalaw, kaya nanalangin siya doon na sana magising na si Pacquiao at makakagalaw na. Kaya naibsan ang kanyang takot nang si Pacquiao ay gumalaw na at nasabi niya na mabuti na lang dahil kung hindi baka nakapatay na siya ng tao. Alam naman natin mga kakwento na ang dalawang mga magigiting na mga boksingero ay dumaan sila sa apat na mga napakagandang mga laban. Una ay naging tabla, pangalawa at pangatlo ay panalo si Pacman, pero napakarikit ang laban, kaya dahil dito ay naikasa ang pang-apat na yugto sa kanilang bakbakan. At dito na, tinuldukan ni Marquez ang final chapter ng kwento nilang dalawa. At kahit pa gaano kalaki ang inoffer kay Marquez para lang maikasa sa panlimang pagkakataon, pero sinabi ni Marquez na ayaw na niya kahit pa exhibition fight pa yan. Dahil kung sakaling si Marquez ay papayag ng muling makaharap si Pacquiao, asahan talaga ng mga tao na mangyayari sa kanila ay ang talagang magpatayan sila at hindi na exhibition fight ang matutungayan ng mga boxing fans. At ayon pa kay Marquez, sa huling laban niya noon na siya ay 41 taong gulang pa, ay lahat inubusan niya ang kanyang mapulbura sa digmaan. Kaya para sa kanya, the story with Pacquiao is over at wala na siyang dapat pa na patutunayan. Mga kakwento, sa apat na mga laban nila ni Pacquiao at ni Marquez, si Pacman ay nanalo sa fight series dahil nakuha niya ang 2 panalo at may 1 tabla, habang itong si Marquez ay may 1 panalo lang at 1 tabla. At dahil pinatulog ni Marquez itong si Pacman, ang nasabi na lang niya ay good night everyone. Samantala, gumigewang-gewang na naman ngayon ang sinasakyan ng Ryan King Ray Garcia versus Gervonta Tank Davis mega fight. Sumabog kasi sa social media mga kakwento na nagkaroon na naman ng problema sa kanilang negosasyon at inapag-alaman sa aking nakaraan na video mga kakwento na wala ng problema sa hatian ng pera na kikitain, pero umusbong na naman ang problema sa panahong sino nga ba ang mag-televise ng laban sa rematch ng dalawa. Gusto ng company Davis na sila pa rin, pero pumalag itong si Oscar De La Hoya dahil kung si Ryan Garcia ang magtagumpay sa unang bakbakan nila ni Davis, gusto nila na mapupunta sa kanila ang promotional rights sa rematch nila ni Davis at ni Garcia. Pero ayon nga sa BoxingScene.com, Ryan Garcia to Tank, no rematch clause, winner takes all cowards, stop staying quiet behind Al Heyman. Dito na nga tinawag ni Garcia si Davis na duwag, wala ng rematch dahil para bang kung ano ang resulta ng laban ay manalo man o matalo ay yun na yun. Nagpalabas naman ng hinaing itong si De La Hoya, lalong-lalo na kay Al Heyman ng Premier Boxing Champions dahil parang siya na lang daw ang nagdidikta ng lahat. Hindi raw patas para kay De La Hoya na kung si Garcia ang manalo ay hindi sa kanila mapupunta ang pabor sa rematch nila ni Davis at Garcia kung promotional at pag-televise ang laban ang pinag-uusapan. Kaya ayon pa kay De La Hoya ay binigyan pa nila ng penalty si Garcia kung sakaling si Garcia ay magiging overweight sa catchweight limit na 136 pounds. Dahil kung sakaling matalo talaga itong si Garcia ni Davis, sinigurado din ni De La Hoya na wala nang magaganap na rematch pa sa dalawang mga boxing superstars. Kaya naman dahil dito, ang target ni Garcia na makalaban kung sakaling hindi maplantsa ang gusot ng dalawang mga kampo ay si Regis Moraes na may hawak ngayon ng WBC Super Lightweight World Title Belt at may kartada siya ngayon na 28 wins, 1 loss at 24 knockouts.
Mga kakwento, ano naman ang inyong mga reaksyon patungkol sa pahayag ni Marquez kung sakaling papayag siya na isang exhibition fight kay Pacman? Pero kung sakali lang na may kasa talaga ito, kahit na exhibition fight lang, magkakatotoo kaya ang sinabi ni Marquez na magpatayan silang dalawa ni Pacquiao? Dahil parang masasabi natin na panahon na ito ni Pacquiao na makapagiganti siya sa tinaguriang Dinamita. At kay Davis naman at kay Garcia, ano ang sa tingin niyo mga kakwento? Matutuloy kaya ito? Huwag kayong mahiyang magbahagi ng iyong mga opinyon. Kaya mag-comment na kayo mga kakwento. Yun malugod po kaming babasahin ito na may respeto. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po pong mabigyan siya ng like. At kung may oras ka pa at hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page, baka lang naman mga kakwento, maraming salamat in advance. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Linda Rakim, kay kakwentong Jubes Official Vlog, kay kakwentong Lilibeth Pipito, kay kakwentong Tang Sonsen, kay kakwentong Marvin Katampo. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.